Para po sa devotion natin patungkol sa Universal Church. Dito po sa devotion natin, natutunan natin na yung ibig sabihin pala ng Catholic ay universal. At ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:18, hindi siya nagtatag ng isang relihiyon, isang samahan, isang organisasyon o yung mga sekta at denominasyon. Sa halip, ang tinatag niya ay Universal Church. Ibig sabihin, kahit sinong tao pwedeng makasama doon, welcome doon sa Universal Church. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6, "There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all." So dito po sa verse natin na ito, makikita natin na yung Church ni Jesus Christ, isang katawan lang, isang spirito lang, isang Lord, isang God, isang Father. Wala na tayong pagkakawatak-watak pa dapat na pinag-uusapan, no? One baptism, one faith. So, bagamat maraming mga denominasyon, maraming mga local churches, kahit pa may mga pagkakaiba yun sa maliliit na doktrina, lahat tayo magkakapatid pa rin sa pananampalataya. So, kahit nasaan ka pa, kahit ano pang label mo, no, sa iyong relihiyon, kahit ano pa yung sinusulat mo dyan ng mga denominasyon dyan, kapag tinanong ka or kung ano man yung sinasabi mong affiliation mo, as long as you believe in Jesus Christ and you're a follower of the Lord Jesus Christ, then you belong to the Universal Church of Christ. Kahit saang henerasyon ka pa, no? Kahit long time ago pa, ngayon, at sa mga ipapanganak pa in the future, kahit yung mga pinanganak pa 1,000, 2,000 years ago, as long as they were followers of Jesus, they're believers, they belong to the Universal Church of Christ. Now, isang practical po na application na share ko po sa inyo ay, number 2 po, serve Christ by allotting 1 to 2 hours of Bible study. Very practical po ito. Sa isang araw, meron tayong 24 hours, no? Times 7. So, I don't know how many hours yon. Pero 2 hours lang. Malaking impact na yon. Minimum, no? 2 hours. I-open lang natin yung ating sala o yung ating bahay para invitein yung mga kapatid natin, mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, no? Mga ano kayo ron? 10, 15 people sa isang sa sala. Or kung ayaw nyo dun sa coffee shop, no? It doesn't matter. Pero ang mahalaga doon, yung 2 oras na inalat mo yon, meron niyang impact sa buhay ng mga tao. Lalo na pinagamit mo na talaga yung sala mo para sa mga kapwa mo mananampalataya at mga bago pala nakakilala sa Panginoon, na doon sila lalago sa kanilang pananampalataya. Napakaganda po, no, na yung tahanan natin nagiging avenue kung saan maraming tao nakakilala sa Panginoon, lumalago sila at sila ay nagiging tagasunod talaga ni Jesus Christ. At yung space na yun, yung sala natin, ay nagagamit para sa ganung gawain. So, wag po nating, hopefully, no, hindi natin ma-miss yung ganitong opportunity at ganitong kaligayahan na magdudulot sa iyong puso. Kasi masaya naman talaga, no, na i-welcome yung mga tao and then you start a Bible study with them. Now, kung hindi mo kaya mag-start ng Bible study on your own, ito pong materials natin, pwede natin gamitin. Halos lahat ng mga materials natin, yung usually, no, sa amin, piniplay lang ito. Kasi 15 minutes lang, maiksi lang. After i-play, nakafocus lahat ng mga tao dun sa devotion. After that, meron ng discussion. So, kagaya nito, pinag-usapan natin tong Universal Church, meron ng discussion dito. Tapos meron din ng mga verses na pwedeng talakayin, pag-usapan. Tapos ang mahalaga po nito, merong teachings, merong application. Paano siya may apply sa buhay. Sa discussion naman po, very practical din po ito. Meron ding alternative question. Kung ayaw mong sagutin yung discussion question, pwede naman ito generic. What have you learned from this? Ano natutunan mo sa devotion na ito? Tsaka paano mo siya ma-apply sa buhay mo? No? Very simple lang.
Pero nagiging kagamit-gamit ito para yung isang tao lumago sa pananampalataya. So basically, kailangan mo lang i-open yung sala mo, or kung after work sa coffee shop, or kung after work pwedeng sa office, kahit saan. Ang goal naman talaga ng New Testament ay punuin yung buong mundo ng follower ni Jesus, kahit nasan ka pang lugar. So ako nga, yun pangarap ko, na yung movement ni Jesus nanunuot sa society eh. Yung pagkatapos ng meeting ng mga congressman, mayroon silang ganitong house church, no? Pagkatapos ng meeting ng mga teachers, pagkatapos nila magturo, mayroon silang ganitong gathering. Mga estudyante, mga employees, mga nasa business sector, alam niyo po yung walang oras, kahit anytime pwede nilang gawin. From Monday to Friday, Saturday, and Sunday, 1 to 2 hours lang, malaking impact na. Yung iba po ang ginagawa twice a week, no? So pwede niyo pong gawin ito, serve Christ by allotting 1 to 2 hours of Bible study. Tapos doon nyo na rin matututunan mag-pray, doon nyo na rin matuturuan silang manalangin din, mag-devotion every day. At in that way, magkakaroon ka ng impact sa buhay nila. Diyan na rin yung time na makakapag-advise ka sa kanilang mga pinagdadaanan, at bawat membro ng inyong Bible study nakakahinga, no? Na may nakakausap sila, may problema sila, they can share their problems, at doon nagkakaroon ng panalanginan. So, 1 to 2 hours every week, not that much, pero yung impact niyan for eternity. So, in-encourage ko po kayo na maging parte ng ganitong gawain, paglingkuran natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo natin, Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.